people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building our faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. For Jesus Christ is our shepherd, His words we follow each day. We bring the people to know Him and live in His ways. Our families in the Spirit, uniting homes in the Lord. We go and share the good news till the ends of the earth. We are the couples for Christ, we're in the Spirit united, souls and heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building a faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. Defending life and creation, there's justice for everyone. Reach where all men in Christ we are one. An army of the Lord's people, we're strong in faith, hope, and love. In a battle against all evil, God's power prevails. We are the couples for Christ, we're in the Spirit united, souls in heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building a faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. The couples for Christ, souls in heaven of His people, lamps that shine in the dark. We are the couples for Christ, building a faith and community, spreading the words of our Savior to the nation and the world. Spreading the words of our Savior to the nation and the world. To the nation and the world. To the nation and the We are the couples for Christ, we're in the Spirit united, souls in heaven of His people, lamps that shine in the dark. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangalanan sa lahat, umigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Jesucristo, isa ng Diyos, Panginoon nating lahat. Ang katawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit kay Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng libing, nanawag sa kanarawan ng imaw, na may tatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito kung saan ang buhay at ang matayang tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paitulot sa tukso at tadyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapalang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Shenawa. O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang makaluwas sa purgatorio, lalo na inaglalalakan ng awa. Ang unang mistero sa luwalhati. Pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ang unang mistero ay para sa mga lider at namumuno sa ating bansa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo at sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paitulot sa tukso at tadyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin ng Maria, pupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapalan ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Shenawa. O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na nangangailangan ng awa. Ang pangalawang mistero sa luwalhati. Pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangalawang mistero ay para sa ating bansa na masugpo at matapos na ang pandemyang coronavirus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paitulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng kasamaan. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoong Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sama sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio at alalahanin ng iyong kalangan na iyong awa. Pangatlong misteryo sa iwalhati. Pagpanawag ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Ang pangatlong misteryo ay para sa mga pamilya o mga kapatid natin na nawalan ng trabaho. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karaan mo, sundin mo ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paitulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba,
Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Parang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Shenawa. O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga sala. Nalas mo kami sa apoy ng impyerno. Amin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalo na higit na ng kailangan ng awa. Ang pang-apat na misteryo sa luwalhati. Ang pagyakit sa langit ng mahal na Birhen, kaluluwa pati katawan. Ang pang-apat na misteryo ay para sa mga frontliners, doctors, nurses at iba pa, nabigyan mo sila ng malakas na resistensya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob at sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paitulad sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapalang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, Shenawa. O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalo na ng awa. Ikalimang misteryo sa luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ang panglimang misteryo ay para sa mga pasyente ng coronavirus. Nabigyan sila ng lakas ng loob at mas malakas na pananampalataya sa ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paitulad sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Malati, sama sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Kaparalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. O aking Jesus, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalo na higit na nangailangan ng iyong awa. Aba po sa Maria, ang hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Ay aba, pinanamigyan ka namin, ikaw Ikaw ang ang matatawagan namin. pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubunot ng hinihinga ng aming pagtamis. Linisan mo pambayakap sa hapis. Ay aba, pagtakasigan namin. Iyon sa amin ang matamang mahalin ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain na alam at matamis na Birhen. Panalangin mo kami, dayon ng kasanto-santo ang rosaryo. Nang kami hindi dapat makinabang ng mga pangako ni Yesu Kristo. Amen. Horacio Imperata, makapangyarihan at pagmamahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo, pangilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at bitin ng buhay. Gabayan mo ang mga dalubhas ng atasan ng itumpas ng malunas paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagkabayan mo ang lumilingan sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay mapangalipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan ng kanilang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga pamahiya sa kanila. Pagkamitin mo ang kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ikipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Yesu Kristo na nabuhay at nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. sa Magandang hapon po mga brothers and sisters. Kumusta na po ba tayo? Sana po tayo po lahat ay nasa mabuting kalagayan. Nitong mga nakadaang araw, kami po ay dumaan sa pagsubok na hindi po namin naasahan. Dahil isang project namin sa Pampanga ay 13 po sa aming mga workers ay nahawahan po at nag-positive sa COVID-19. Kami po
particular po ako ay masyado po akong nag-alala dahil including po doon ang aking mga engineers and staff ay nadamay din po sa pagkakaroon po ng COVID-19. So masyado po kami nag-alala, masyado akong nag-worry dahil 13 pamilya ang kailangan namin alagaan at 13 mga nagmamahal sa kanilang mga asawa at alalagin nila ang kanilang mga anak na kailangan sila ay gumaling lahat. So, yun po, patuloy po kaming nagbigay sa kanila ng pag-asa na kayang malampasan yung mga ganitong pagsubok. Ito po ay hindi po kami sumuko, hindi po namin sila binitawan at sinuportahan po namin sila at sa patuloy po na pakikipaglaban nila sa ganitong sakit ay binigyan namin sila ng mga inspirasyon at salita ng Diyos na papatibay sa kanilang loob na kaya nila lampasan ang ganitong sitwasyon. So kami rin po ay dumanas nung yung pagsubok na ito ay hindi madali para sa amin dahil na-stop po ang aming project at sila rin pong mga nagkasakit ay nawalan din po ng pagkakakitaan. So kami po ay hindi sumuko, kami po ay patuloy nagdasal at sa kabutihan po ng ating Panginoon ay sila po ngayon ay magagaling na. Sa kasalukuyan may isa pa pong natitira sa isolation area. Ang 11 ay nakabalik na po ng trabaho at ang isa kong engineer ay nagpapahinga na po. So, hindi po natin kailangang itago yung ganitong sitwasyon. Kailangan po natin itong labanan at particular po ay kailangan natin tulungan ang ating kapwa na hindi lang po sa pinansyal na pangailangan nila sa ganitong pagkakataon. Ganito po, ang importante po ay spiritual na kayang labanan at may pag-asa pa na darating pagkatapos po ng ganitong sitwasyon. So, sa pagtawag po namin sa Panginoon, sa patuloy po namin na pagtugon sa kanyang mga salita, ay hindi po kami binigo at lahat po sila ay ngayon ay magagaling na. So, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kanya, gawin din po sa community ng Couples for Christ na patuloy pong sumasama sa amin sa panalangin na kami po ay makaahon sa sitwasyon na hindi po kami apektado, mas apektado po yung aming mga workers. At ito po yung masyado nagpapaworry sa akin na hindi po ako naapektuhan sa kalusugan pero sila po na may kanya-kanyang pamilya na umaasa kanila ay nagkaroon po ng sakit na ito. So, maraming salamat po sa ating Panginoon at hindi po sila pinabayaan at patuloy na po silang nagtatrabaho ngayon. So mga kapatid, inaanyahan ko po kayong makiisa muli sa ating pangatlong online chapter gathering at tayo po ngayon ay inaanyahan ko po magdasal. So ilagay po natin ang presensya ng ating sarili sa ating Panginoon at sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. We praise you, Jesus. We glorify your name. Pinupuri ka ng Panginoon. Pinasalamatan ka namin. Come, Holy Spirit, Lord of Lords, King of Kings. Hallelujah. 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 Shalala. 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 Hallelujah. 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 Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po muli sa biyaya po ng pagkakataong ito. Kami po muli ay magdaraos na aming pangatlong online chapter gathering. Maraming salamat po sa patnubay at gabay sa mga blessing na pinagkakalob niyo sa aming Panginoon. At patuloy po kaming binibigyan ng kalusugan at inilalayo sa anumang sakit na dulot po ng pandemya ng COVID-19, Panginoon. At sa pagkataon pong ito, hayaan po muna na handugan ka namin ng mga awit papuri sa iyo, Panginoon. There's no
Ang pagbasa ng salita ng Diyos mula sa aklat ng mga awit. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan. Hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito ay iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langsan, at pati na ang saro ko ay iyong pinapaapang. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos.
Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom. Ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga. Tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Pinatawag niya sa mga katulong ang mga imbitado sa kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong para sabihin sa mga inanyayahan sa kasalan, naghanda ako ng pagkain, nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat, kaya pumarito na kayo sa kasalan. Ngunit hindi nila pinansin ang paanyaya. Sa halip ay pumunta sa kanyang taniman at sa kanyang negosyo naman ang isa pa. Sinunggaban naman ng iba pa ang mga katulong ng hari, nilibak at pinatay. Lubhang nagalit ang hari, kaya't ipinadala niya ang kanyang hukbo para puksain ang mga mamamatay tao at sunugin ang lungsod. At sinabi niya sa kanyang katulong, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lungsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita ninyo. Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng makita, masama at mabuti, at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. Pagkatapos ay dumating ang hari para tingnan kung sino ang mga nasa hapag, at napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit pang piyesta. Kaya sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok ng walang damit pang kasal? Ngunit hindi umimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, igapos ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin. Maraming ang talaga ang tinawag, pero kaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng panahon at pagkakataon po muli na napagdaos po namin ngayon ang aming pangatlong online chapter gathering. Maraming salamat po sa pagtugon po ng aming mga members na patuloy po nilang pakikinig at pakikiisa sa ganitong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa amin, sa paglayo mo sa amin sa karamdaman na dulot po ng COVID-19, ngayon din po sa kalusugan na pinagkakaroon nyo sa amin, Panginoon. Ngayon din po sa hindi yung paghabaya sa aming mga mahal sa buhay na lagi po nyo silang ginagabayan. Ang aming mga hanap buhay ng Panginoon na patuloy pong kaming binibiyayaan despite po ng mga maraming mga nawalang hanap buhay, pero kami po ay patuloy pong binibiyayaan ng hanap buhay at na higit ka lahat ay hindi mo kami pinahabayaan na
mawalan po ng pagkain sa aming mga hapagkainan, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang aming mga kasama sa community na nagkaroon po ng sakit ng COVID-19 na nawa Panginoon ay bigyan po sila ng kagalingan. At gayon din po, yung mga mahal nila sa buhay ay na nagkasakit ay patnubayan po sila, biyayaan po sila ng iyong pagmamahal at patuloy po nilang makita na ikaw lang po yung magiging pag-asa sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon. Panginoon, patuloy po kaming kumakapit sa iyo, patuloy po kaming hanampalataya at patuloy po namin sundin ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain. Maraming salamat po sa mga leaders ng aming community na patuloy pong binibigyan ng karunungan upang magkaroon po ng mga pamamaraan upang kami po ay maabot nila sa pamamagitan po ng mga online teachings at gathering, Panginoon. Panginoon, kami po ay patuloy na umaasa sa iyo. Alam namin, Panginoon, sa pagdaan ng aming mga buhay, sa pagtakbo ng aming mga naranasan ngayon, kami po ay magiging malaya rin, Panginoon, na kami po ay magkikita-kita at magsasama-sama sa patuloy na pagpupuri sa iyo. Kami po ay magiging malaya sa sakit na ito, na alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang makapagbigay ng kalunasan at alam namin na may gusto kang ipakita sa amin, may gusto kang ibigay sa amin dahilan upang matutuhan namin na kailangan naming tulungan ang aming kapwa at higit sa lahat ay sa iyo lamang umasa, sa iyo lamang kumapit, Panginoon. Sa patuloy namin sa pagtakbo ng aming buhay, Panginoon, alam namin na ilalayo mo kami sa mga bagay na makakasama sa amin. Ngayon din po, patuloy kaming maasa na sa pagdaan ng mga panahon ay magkakaroon po ng lunas ang mga naranasan po namin ito, Panginoon. Kami po ay makakalaya na sa sitwasyon ngayon at kami po ay muling magkikita-kita, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng anak si Jesus at yung banal na Espiritu lagi pong nakagabay sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo yun sa lupa para na sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Papara ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Papara mo sa una, ngayong pagpakailanman, pagpasawalang hanggan. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Bong Sapanta. Sa aking katabi, ang si sister wife na si Sis Malu Sapanta. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang mga natutunan ko at nangyari sa panahon ito ng pandemya. 4 na bagay po ang gusto kong i-share sa inyo. Una po ay ang tungkol sa seguridad. Pangalawa, yung sa pag-aalala ko. Pangatlo po ay yung pagtitiwala. At ang pangapat po ay yung paghahanda. Una po, bago dumating ang panahon ng pandemya ito, sinabi ko po sa aking sarili na secure na ako sa aking kabuhayan dahil sa dalawa pong aking pinagkakakitaan. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na mayroon akong pinapaupa dito, bed space. At ang pangalawa po ay yung dati kong trabaho. Sinabi ko po sa aking sarili na bago mawala ang mga pinagkakakitaan nito, ay mawala muna ang mga school o ang BSU na aking katabi. Subalit nangyari nga po ang mga bagay na to sa panahon nito ng pandemya.
Kaya po naisip ko na talagang walang permanente dito sa buhay na to. Nung una po ay nag-enjoy pa ako sa panahon ng pandemya, yung unang linggo, pangalawang linggo, isang buwan hanggang 2 buwan. Subalit, pagkatapos po nito ay unti-unti na po ako nag-alala. Dahil sinabi ko po sa aking sarili na kung magpapatuloy pa rin po ito ay mauubos at mauubos ang aming mga naipon kung wala kaming pagkakakitaan. Subalit, napalitan po ito ng mga positibong pananaw dahil sa pagtitiwala ko sa ating Panginoon. Alam ko po na gagabayan po kami, gagabayan ako sa aking mga gagawing mga desisyon. At ganun na nga pong nangyari, yung aking nagkaroon po ng kapalit ang mga aking pinagkakakitaan. Kaya po napakalaking bagay po ng pagtitiwala natin sa Panginoon. At ang pangapat po ay yung paghahanda. Kamakailan lamang po ay sa aming mga kamag-anak, meron po kaming kamag-anak na nagkaroon din po ng COVID. At sa 2 linggo nilang pakikipaglaban sa COVID na ito ay sa kasawiyang palad po ay namatay sila parehas na mag-asawa. At nakakalungkot po. Doon po sumagi sa isip ko na dapat kong paghandaan ang mga bagay na ito dahil wala pong kasiguruhan ang buhay natin dito sa mundong ito. Kaya po pinaghahandaan ko po ito sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, paglilingkod sa Panginoon, upang sa ganoon ay pagdating ng panahon na mawala po ako dito at haharap sa ating Panginoon, ay masasabi ko na ako ay isang naging mabuting kanyang tupa at para maging karapat-dapat po sa ating Panginoon. Yun lamang po. At nandito na po ang aking may bahay para i-share sa kanya, sa inyo, ang kanyang mga karanasan. Magandang araw po sa ating lahat. Ang share ko pong karanasan ay ilang araw pa lang po nakakalipas. Dati, ang lagi kong sinasabi sa aking mga mahal sa buhay ay bawal magkasakit dahil lahat ng mga kinita mo, kikitain mo pa, mapupunta lang sa ospital. Kaya dapat laging ingatan ang sarili. Ngayon po, sa panahon ng COVID, mas lalong dapat bawal magkasakit. Kasi pagpunta mo pa lang sa ospital, nakakatakot na. Pwedeng ikaw ang mahawa o ikaw ang makahawa. Ang karanasan ko po, nagkasakit nga po ako nung nakarang linggo. Madaling araw po ng linggo, sobrang taas po ng lagnat ko. Baga, sinabi ko po sa mister ko, sabi niya ganun, kung gusto mo, daling kita sa ospital. Baga marami po akong mga naramdaman na kasukasuan, masakit, tapos nahihilo ako. Talagang nalalambot po ako. Ngayon, nalaman din po ng mga kapatid ko, nanay ko, nagpanik sila, parang naging instant doctor sila. Sabi nilang ganun. Sa COVID, sabi niya, wala naman talagang gamot na na yung talagang yung pinapainom sa ospital. Kumbaga lang naman sabi nila, paracetamol, ganyan. Tapos pag vitamin C, ganun nga po yung pinagawa sa akin. Tapos po yung nanay ko laging pinapatawag yung sa kong kapatid. Sabi niya, tawagan mo yung kapatid, ako nga daw po. Para tingnan kung ano ng kalagayan ko dahil nag-aalala sila. Dahil mayroon din silang kakilala dun sa namatay nga po sa COVID din. Kaya natatakot din po sila baka mawala daw po ako. Ngayon po, sa tulong at awa po ni Lord, bumuti naman po yung pakiramdam ko, tsaka po sa mga kapatid ko, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Hindi naman po ako nagpunta sa ospital. Kumbaga sabi ko nga po, mahirap din pagka talagang may sakit ka. Kailangan tulungan mo rin ang sarili mo.
Kasi ikaw lang din ang makakatulong din, kailangan palakasin mo rin ang sarili mo dahil lagi lang sinasabi dahil nga wala nga po akong ganang kumain. Tapos po yung sabi ko nga po, pagsubok lang ito. Kahit anong pandemya pong dumating sa ating buhay, kaya po ng mahal ko sa buhay. Hindi naman po ako nagpunta sa ospital. Kumbaga sabi ko nga po, mahirap din pagka talagang may sakit ka. Kailangan tulungan mo rin ang sarili mo. Kasi ikaw lang din ang makakatulong din, kailangan palakasin mo rin ang sarili mo dahil lagi lang sinasabi dahil nga wala nga po akong ganang kumain. Tapos po yung sabi ko nga po, pagsubok lang ito. Kahit anong pandemya pong dumating sa ating buhay, kaya po natin to, basta wag lang po tayong bibitiw sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Gabi ko po naisipan na gawin ito dahil mas solid po yung pagsasalita pagkagabi. Hindi po kagaya ng araw na marami pong nagtatahaw lang mga aso at saka nagtitilaw pong manok. Ang aking pong ibabahagi sa araw na ito ay tungkol po sa sarili ko at sa nagaganap na rin po ngayon sa kasalukuyan sa ating bansa at sa Borneo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Napakaganda po ng gabi nito dahil maaliwalas, wala pong masyadong namumuong dilim na magiging sanhi ng pag-ulan at mahangin din po. Napangiti po yung hangin. Napakaswerte natin dahil magbalik tanong po tayo doon sa asawa ko po ay nabubuhay pa noong nakaraang taon, Abril hanggang Marso hanggang Abril, ay naranasan ko po na bumili po ng oxygen araw-araw. Ang halaga po ng oxygen ay 600 pesos. Yun po halaga pa lang po ng isang oxygen. Bali dalawa po yung palit-palit na ginagawa ko. Pag naubos po yung isa, ay pakakargahan ko naman po yung isa. Ang ibig ko pong sabihin dito ay pakapalit po natin dahil sa Paris ko po na ngayon na talagang masasabi kong maswerte ako dahil hindi po ako bumibili ng hangin. Libre ko po itong nalalakap at nagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi po kagaya ng asawa ko na halos 2 buwan po noon na araw-araw wala pa akong ginawa araw-araw kundi bumili ng oxygen para lang po maipang tustos ko po sa kanyang pangangailangan. Dahil noong mga panahon po na yun nagkaroon na po ng komplikado ang aking asawa sa puso, kaya hirap na po sa pagtingin. Kaya po masasabi ko po napakaswerte ko po dahil libre ko po itong natatanggap ngayon sa buhay ko na hindi po ako bumibili ng oxygen. Dahil ito nga po ay talagang napakabait sa atin ng Panginoon dahil ito po ay libre niya pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Pero inyo po 600 isang araw. Kung tutusin po, kung susumahin po yun sa loob ng isang taon na 365 days yung magkano pong halaga yun. Mantalang libre ko po yung pakamtan sa araw-araw. Saka hindi lang po yun, kung ilan po yung taon ninyo, yun po ang itatype ninyo kung magkano po yung halaga na sa loob ng isang taon. Biruin nyo po gano'n po kalaking halaga yung natitipid natin sa araw-araw. Ganun po kabait ang Panginoon sa atin dahil ang maganda pa po rito, tax free pa po yun. Wala po yung nadagdag alampatong na nagawa sa atin ng Panginoon.
talaga pong pinagkakaloob niya sa atin ng libre yun. At saka po ang maganda po rito, araw-araw po yun, oras-oras, minuto. At saka po, ang maganda po rito, 24/7 po niya sa ating pinagkakaloob po ito na talagang libre po. Talagang tunay nga po napakabait ng Panginoon dahil lahat siya po ay walang sawa sa ating mga kalima at kanya po tayong pinagpapala. Hindi lang po sa hangin siguro tayo maswerte na nakatitipid sa araw-araw. Sa tubig din po, talaga po libre po natin yan na pinagkakaloob sa atin. Kung bumabayan man po tayo, natural lang po naman dahil kailangan po natin yan sa araw-araw. Hindi lang po yun, yung mga gamot po na kung meron po tayo na karamdaman, yun po ay masasabi natin na napakalaking halaga. Kung tayo po ay may karamdaman, bibili pa tayo ng gamot. Pero po sa kagaya natin na talagang wala po tayong karamdaman, maswerte po tayo dahil malusog po tayo at wala po tayong pinagkakagastahang gamot na para pambili roon. Ang i-google po natin doon na ipambili na lang po natin ng ating mga pang-araw-araw pangangailangan. Malaking bagay na rin po sa atin, hindi ho ba? Kaya po, tunay nga pong napakadakila at napakabait ng Panginoon sa atin. Kaya masasabi ko lang po kung tayo po dumaranas ngayon ng matinding hirap dahil sa nagaganap sa pandemic na ito, kaya huwag lang po tayong bibitaw. Tuloy lang po tayo sa kanyang pananalig dahil wala po naman yung posible kay Lord dahil siya po ang nakakaalam niyan ng lahat ng bagay dito sa daigdig. Sarili ko po, ang ginagawa ko na lang po ay nananalangin po ako na sana nga po mawala na po itong pandemic na ito nung tayo pong lahat ay tuloy-tuloy na po na makapagtrabaho, na makabalik na po tayo sa normal nating gawain. At nang sa ganun ay makatulong na rin po tayo sa ating mga anak. Kagaya ko po, ang anak ko lang po ang talagang nagtatrabaho at siya lang po ang sumusuporta sa amin. Gusto ko rin po na kahit pa paano ay kumita ako nang sa ganun ay yung mga gastusin man lang po dito sa pang-araw-araw namin ay makatugon ako sa pangangailangan. Ang mga sasabi ko lang po ay talaga pong napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon, pero laban lang po, huwag po tayo may bitaw dahil nung akin pong nawari sa sakit na ito o sa virus na ito na kumakalat ay hindi po naman ito ang matagalan. Alam ko po na dadating po ang panahon na maghalos din po ito sa dati. Wala pong imposible kay Lord. Isang pitik lang po niya, alam ko po na talagang makawala na itong pandemya na ito. Kaya po ang masasabi ko lang po ay laban lang po. Huwag po tayo magsasawa na lumalangin sa Panginoon dahil tuloy na po napakadakila at napakabait ng ating Panginoon. Wala na pong hihigit at dadakila sa kanyang kabaitan at kapangyarihan. Kaya po mga kapatid, isa po ako sa sasabi na talagang kaya natin to at hindi po natin dapat na bitawan ng pananampalataya dahil dito lang po ang tanging nating paghuhugutan ng lakas para po tayo patuloy na lumaban sa buhay. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Praise God po at magandang gabi po muna sa inyo lahat. Salamat po. Pagkapalang araw sa inyo mga kapatid.
kapatid, brother and sister, nais ko sanang maibahagi ang aming naranasan, lalo sa ngayon na uso ang pandemic, na sa ngayon ay patuloy na mayroong takot sa bawat ako ay bababa sa aming tahanan. Naroon ng takot na baka may makasalamuha ako na positibo, na ang takot na yun ay ako ay mahawahan at sa aking pag-uwi ay mahawahan ko o maipasa ko sa aking pamilya. Naroon pa rin ang takot sa akin. Pero sa ngayon ay naniniwala ako na mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, na patuloy tayong binibigyan niya ng gabay na mailayo sa kumakalat na pandemic, na patuloy tayong ginagabayan sa bawat aking pinupuntahan o sa aking trabaho, na patuloy niya akong binabantayan upang mapalayo sa ganitong virus o kumapit sa akin yung ganitong sakit na nakamamatay. Ang isa pa na nararanasan namin sa ngayon o hanggang sa nakaraan, na nanduron pa rin yung takot na baka walang magpagawa sa akin dahil ako ay isang pangkaraniwang tao na no work, no pay, na kami ang mga labis na naapektuhan, na ang aking takot ay paano ako makakatugon sa aming pangangailangan dito sa aking pamilya. Pero nga mahal tayo ng ating Panginoon, na hindi naman nangyari sa aming buhay yon, na patuloy na may tumatanggap o tumatawag sa akin upang patuloy na ako ay makagawa, upang patuloy akong merong maibigay o panggastos sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Pero alam natin lahat na tayong lahat ay mahal na mahal natin Panginoon, na hindi tayo niya pinababayaan, na hanggang sa ngayon ay walang nakakaranas na sakit sa aking buong pamilya, sa aking mga kapatid, sa komunidad, na patuloy niyang ginagabayan at inaalala. So mga kapatid, yun na lamang po ang aking mababahagi sa inyo sa aming nararanasan sa pang-araw-araw, na sa ngayon ay patuloy pa rin akong naniniwala na tayong lahat, lalong-lalo na sa komunidad ng Couples for Christ, na hindi tayo pababayaan natin, Panginoon. Kaya tayo po lahat, patuloy tayong magdasal, patuloy tayong humingi ng habag at awa sa ating Panginoon, at nang sa gayon ay bibigay niya sa atin ang kanyang awa. So, naniniwala po ako na magwawakas itong pandemya na ating nararanasan. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Sa akin naman po ay dudugtong ko lang din po yung sinabi ni Brother yun na tungkol sa pandemic. Una-una, magkaroon din po kami ng takot sa aming mga sarili, natakot kami lumabas, natakot kami makisalamuha sa mga tao. Ang higit sa lahat na kinakatakot na aking katakutan na yung hindi ako makapagsimba at hindi ako makapaglingkod kay Lord. Subalit nung first time ko makapagsimba, nawala lahat ang aking pangamba, ang aking takot, dahil alam ko na ang Panginoon ang aking pupuntahan. So parang nagkaroon kami lahat ng pangamba dito sa aming tahanan. Ang lagi naman ginagawa namin ay ang magdasal lang na magdasal. Sabi nga po, ang dasal ang ating sandata. So yun po ang aming mga ginagawa sa amin bago matulog, pagkagising namin. Wala po kaming ginawa kundi ang magdasal. So yung takot na nararamdaman namin sa araw-araw, sa bawat minuto, yun po ay naglaho lahat ng dahil sa aming pananalig sa Panginoon. So ngayon po, sa haba ng panahon na ibinigay ng pandemic nito, sa 7 buwan na aming naranasan, napaka-blessing po namin dahil kami po ay patuloy na ginagabay na aming Panginoon, dahil kami po ay sama-sama mga nagdarasal, at higit sa lahat, Panginoon, ay ang iyong mga salita ay aming yung mga salita, Panginoon, ay aming tinatandaan, ang iyong mga aral, nabubusog kami sa mga Mapagpalang araw po mga brothers and sisters.
po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at hindi po sa Panginoon dahil nabigyan po kami ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe at makapag-share sa inyo sa gathering na ito pa. Nais lamang po namin i-share sa inyo ang mga bagay, mga naging katangian namin nung kami po ay pasok sa community ng Corpus for Christ. Unang-una po masasabi namin sa inyo na unang-una sasamahan namin dito sa aming tahanan na nakapagitna ang Panginoon sa aming pagsasama, sa aming mag-asawa na lalong mas tumibay at bawat hindi po magagandang gawain namin nung araw pinatatag na ng Panginoon ngayon ay masasabi namin na sulit naman po yung pagiging pagkakasali namin dito sa community ng Couples for Christ. At malaki po ang pinagbago namin ng bawat isa, kamukha ng mga dating bisyo na ginagawa namin. Naiwasan po namin yung pong dating hindi kami naging malapit sa Panginoon at hindi kami naging palasimba. Ngayon po, kaya lang po nagkaroon po ng pandemic. Subalit, sa abot po ng aming makakaya ay nagagawa na rin po namin makapagsimba. Nais ko rin po i-share sa inyo yung nangyari sa aming pandemic na masasabi mo na kung ikaw po pala ay kabilang sa kawan ng tupa ng Panginoon ay masasabi mo hindi kanyang pababayaan. Bagamat mayroong pagsubok ay nalulustutan po agad namin sa tulong ng Panginoon. Masasabi rin po na maisishare ko rin po sa inyo na kahit na nagkaroon ng pandemic, nagkaroon din po ng positibo sa aming buhay. Hindi po kami masyadong nasaktan sa pangyayaring ito. Naging maayos naman po ang takbo ng aming buhay. At yung pong pamilya namin ay nabuo. Dati po ay kami ay yung panganay namin nakahiwalay, nasa Maynila siya, nagtatrabaho. Na minsan po ay madalas namin siyang iniisip at madalas kami nag-aalala para sa kanya. Pero dahil nga po sa pandemic na to ay nabuo po ang aming pamilya at naging mas masaya po kami at mas naging kalugod-lugod kami sa harap ng Panginoon. Yun lang po ma-share ko. Narito po ang aking kabiyak, si Sister P, upang ituloy po ang share ng naming mag-asawa. Magpalang tanghali po sa ating lahat. Ako lubos nagpapasalamat sa ating Panginoon na talagang biniles niya po kami dahil dati po naging malungkot po ang aking damdamin dahil nga po sa kulang kami ng isa sa pamilya ko. Ngayon po talagang pinagkaloob po sa amin ng Panginoon na naging kumpleto po kami ngayong pandemic. Nagpapasalamat din po ako sa mga ka-Couples for Christ na nandyan po sila, nakatulong sa amin. At sadya pong napakabuti ng ating Panginoon dahil po lagi niya kaming ginagabayan sa araw-araw naming pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa mga leaders na nagbigay po sa amin ng tulong, lalo na po yung mga taong mga mabubuti para sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa aking panganay na nandyan po siya at naggagabay sa amin. At dati po talagang sadyang malungkot. Ngayon po, nadya po ng Panginoon na naging kompleto kami. Binuklod-buklod niya po kami at sadya po hindi po kami nahirapan sa ngayong nagkaroon po ng sakit ng pandemic na to. Sadya pong talagang napakabuti ng Panginoon para sa amin. Yun lang po at maraming salamat po. Kami po, Pamilya Manalaysay na naninirahan po dito sa Kaingin ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa inyong
magbibigay ng oras upang makinig sa aming share. Maraming salamat po sa Panginoon, and God bless you all, and may God be praised. Salamat po. Po sa ating lahat. Ako nga pala po si Bro Joel. Aking may bahay po si Cesarea. Ang maisa-isa ko lang po sa nararanasan po natin yung pandemic ngayon. Napakahirap po talaga. Kasi po, isa po ako sa nawala ng trabaho. Di ko po alam po paano kakain ng aking pamilya, aking mga anak. Pero dito pa rin po ako na blessed pa rin po na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon, na wala pong nagkasakit sa aming pamilya. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sinave po nila ang aking pamilya. Kaya po, ang ma-share ko lang po na huwag lang po tayo mawala ng pag-asa. Alam ko po na mga pagsubok lamang ito na dumarating sa atin na kaya po natin po. Huwag lang po tayo talaga na tuloy-tuloy lang po yung paglilingkod natin sa Kanya. Huwag lang po tayong bibitiw sa Kanya. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po sa atin. Mapagpalang hapon po mga kapatid. Para sa akin naman po, ang aking maibabahagi po sa inyo sa naranasan po natin pandemic. Sa naranasan po natin yung pandemic. Para sa akin po, patuloy po ako nagpapasalamat kay Lord at sa mga ginagamit niya pong kasangkapan para makatulong po sa mga katulad ng mga nangangailangan po talaga. Blessed po kami kasi kahit papaano po nakakaraos po kami sa bawat araw na lumilipas, samantalang isa po si bro husband sa nawalan po ng trabaho. Madami po ako na alalahanin nung time po na mag-lockdown. Nandun po yung takot, kaba, yung isipin po ba kung saan kami kukuha ng aming pagkain sa araw-araw, dahil isa nga po si bro sa nawalan po ng hanap buhay. Pero dahil po nandito po kami sa gawain, nasa community po kami, talaga pong pumapit po kami kay Lord. Doon po kami nagtiwala sa Kanya na makakaraos po kami sa pagsubok pong ito. At dito ko rin po napatunayan ko po dito na pag po may tiwala ka po kay Lord, talaga pong hindi ka po niya pababayaan. Lalo na po yung mananalig ka sa Kanya na manalig po ba na hindi kami pababayaan kahit po nawalan si bro husband ng hanap buhay. Parang patuloy po kaming umaasa na sa bawat paggising namin, kami magiging ligtas at makakaraos po kami sa aming pamilya, Panginoon. Makakaraos po kami sa aming mga pangangailangan. At alam ko pong ang mga nangyayaring ito po sa atin, ang nangyayari po ito pagsubok lamang po ito sa bawat isa po sa atin. Kaya kailangan pong patuloy po tayong manalig lang sa ating Panginoon. Yun lamang po ang aking maibabahagi. Maraming salamat po. Isang mapagpalang hapon po, brothers and sisters. Share ko lang po ang naging karanasan namin sa panahon po ng pandemic nito. Mga masasabi ko po ay nagkaroon po tayo ng isang experience ng bad news at meron din pong good news. Unahin ko na po ang bad news. Talaga pong na-stop po ang aking hanap buhay na tricycle driver sapagkat ako po ay kabilang sa mga senior na hindi nabigyan ng authorized. Pero ang Panginoon ko sadyang napakabuti sapagkat hindi niya kami pinabayaan. Marami po siyang ginamit ng mga tao. Higit po lalo sa kinapapalooban ng community ng Corpus for Christ. Nandiyan po ang suporta nila sa lahat ng anggulo ng aming pangailangan, Panginoon.
sa aming mga kapatid. Gayon din po, naging malakas din po ang loob ko, bagamat sa babala nga po ng ating gobyerno, patuloy pa rin po na paglingkod, sabi po na makakaya, bilang household leader po, nakarating po sa grupo ko ang mga biyaya na galing po sa community. Kaya ako po ay lumakas ng loob dahil po sa panampalataya po sa ating Panginoon at mga natutunan ko po ng kasalukuyan pong ang magkakalapit ang gawain natin sa community ito. At ang good news naman po ay ang kakulangan ko sa aking pamilya, sa aking asawa, na natili po ako sa bahay. Talaga pong ako pa rin po ang naging runner sa amin. Mga pagtatanga po sapagkat wala na pong income, pero gaya po sinabi ko kanina, marami pong ginamit ng Panginoon. Pero nandiyan pa rin po ang aking pagsisikap kung ano ang aking pagkakabalahan. At natuon po ako, nalalaman ko sa aking sarili ang mga kakulang ko po sa aking pamilya. Una-una sa aking may bahay, sa aking mga anak at mga apo. Asawa po ng Panginoon at sa kaparaanan at sa sitwasyon po ng COVID nito, ay nagawa ko po ang mas tama, marami. Lalo po sa kabayan po namin ito, ang dami po lang dapat na pag-aabalahan. Sapagkat naging mabuti po ito sa pananaw ng aking pamilya, lalo ang asawa, nakita po ang kasiyahan niya. At ang sabi nga po sa akin niya, nung pagkakataon, mabuti palagat, nagkakaroon na ganitong pagsubok. Kaya nagkatawan po kami that time. At tanggap po ang pagsubok ito sapagkat kailanman sa pamagitan po ng panalangin sa gabi-gabi ay nairaos po namin hanggang sa ngayon ang pagsubok na ito at naniniwala po sa aming tating Panginoon na ito po ay patuloy po namin gagampanan. At dumating po ang pagkakataon na nagkaroon po ng online household. Blessing pa rin po sapagkat may ginanang po ang Panginoon. Nagkaroon po kami ng high-tech na gadget na ito. At pangkasalukuyan, nakaka-attend po kami. Unexpected po talaga sapagkat wala po kami ng ganong klase ng gadget na pangkasalukuyan. Kaya po mga kapatid, advice ko lang po sa mga kapatid natin, patuloy lang po ang panampalataya, lakas ng loob at maging matatag sa hinaharap ng mga pagsubok. At huwag kakalimutan ang pagsunod sa mga gawain, higit lalo sa may kinapapalooban natin ng community ng Couples for Christ. Maraming salamat po. Tuloy na ulit. Yes Lord, sa akin naman pong naging karanasan sa pagsubok na dumating sa amin ay talaga pong takot ang umiral po sa akin, pangamba para sa aking pamilya po. At para po akong nagkaroon ng mga kirot na nararamdaman ko po sa aking katawan. At ito po ay napawi sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Sa araw-araw po namin pagdarasal, unti-unti pong nawala ang mga kirot na ito at naging masaya po ang buhay namin sa sa dumating pong pandemic na ito. At ako po ay nagkaroon ng lakas ng loob sa pamagitan po ng aking asawa at ng aking mga anak. At lubos po akong nagpapasalamat sa mga taong nakatulong din po sa biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Gayon din po sa aking mga kapatid na nagbigay lakas din po sa amin at sa pamagitan po nila ay nakatulong din po sa aming pangangailangan. Kaya po ngayon ang pagsubok na iyon ay
napawi sa pamagitan po ng pagdarasal po naming mag-asawa, kasama po ang aming mga apo at mga anak, na siya pong itinaluwag ng aking kalooban. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na nagbigay ng kanilang mga karanasan sa panahon na to. Talaga nga pong napaka-inspiring ng kanilang mga sharing. Sister Mira? Opo, tunay po na talagang ang Panginoon po ang kanilang naging sandigan. Yung kung hinahanap na security, yung hinahanap po nilang kapayapaan, hinahanap po nilang katatagan ng kalooban ay sa Panginoon lamang po nila nasumpungan. Gaya nga po nung kahit na yung hanap buhay na mismo ang nawala sa kanila, ito ay hindi naging, sa una, naging mabigat sa kanilang damdamin, pero dahil naalala nila na God will provide, no? May mga dahilan ang Panginoon kung mayroon mga bagay na nawawala sa atin, gaya nga po ng mga ibinahagi nila na kung saan yung isa nating kapatid nawalan man ng umuupas sa kanyang paupahan, nawalan man siya ng yung regular niyang trabaho na nagiging regular na source ng kanilang income ay nawala, pero pagkaraan din po ng ilang buwan ay naging nagkaroon sila ng pagkukunan ng kanilang bagong pagkukunan ng kanilang hanap buhay, ng kanilang source ng income. At dito po na-realize niya na talaga pong walang permanente, pero ang permanente po ay yung pagtitiwala lagi sa Panginoon. At yun naman po sa isa nung nagbahagi na ang kanyang anak ay nawalan ng trabaho na dati-rati ay ito ay kanilang inaalala dahil ito ay nasa malayong lugar. Ngunit yung pagkawala ng hanap buhay ng kanilang anak ay nagbigay din po ng daan upang sila ay magkasama-sama na at sama-sama rin po nilang itaguyod yung kanilang pamumuhay na wala pong naging smooth po dahil hindi naging balakid yung nawalan siya ng hanap buhay, kundi ang mas nakita nila ay yung pagsasama-sama ng pamilya sa gitna man po ng walang kasigurudahan na pagpasok ng pera, gaya po nung hindi na rin po nakakapaghanap buhay ang family, ang head of the family, pero ang Diyos sa Diyos pa rin po sila umasa na malampasan nila yung ganong mga pagsubok. At yun naman po sa isa ay dahil nga po siya ay isang driver po na hindi na po pinapayagan ng magpasada, ay nawala rin po siya ng hanap buhay. Pero nakakalungkot man pong isipin, nalungkot man sila, pero sa Diyos po lahat nila inasa ang lahat, at meron po silang nakitang mga pagtugon mula rin po sa tulong ng ibang tao po, or mula rin po sa tulong sa community po. At sa kabila nga rin po nito na sila po ay nawalan din ng source ng kanilang income, hindi po rin ito naging balakid upang hindi rin sila maging blessing sa ibang mga kasama natin sa community, sapagkat sila po ay isang household leader na kung saan sa mumunti pong mga pagbabahagi ng ibang mga ka-members ay sila po ay naging instrumento upang makarating mga blessing para sa ibang mga members po natin.
So, yan po, yan sila po yung example ng mga tunay na naglilingkod sa Panginoon na nagtitiwala, nararamdaman nila na ang presensya ng Panginoon kailanman po ay hindi mawawala sa kabila man po nung anumang bigat o anumang hirap na pwedeng kaharapin. Nariyan yung takot, pero pansamantala lang sapagkat nararamdaman nila at nakikita nila kung papaano si Lord ay lagi lamang kung nandyan at sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pananalangin ay naiibsan yung mga worries sa kanilang patuloy na pag-extend pa rin ng kanilang health despite na sila rin po ay nangangailangan ng tulong ay nakakatulong din po upang yung pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos niya ay maibahagi rin sa kanyang kapwa. So, tunay po na ang bawat isa ay kumakapit lamang sa Panginoon sa pagkakataong ito. At kung tayo po ay patuloy magtitiwala, ay hindi po tayo kailanman iiwanan ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama po natin panalangin at ating pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan ngayon. Ganoon din po sa mga mag-asawa na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Simulan po natin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa oras po ito. Sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. Higit lalo, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan na sa pagbibigay niyo po ng panibagong taon sa kanilang buhay, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin na patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang ilayo sa anumang kasakitan. Higit lalo, Panginoon, sa panahon ngayon kung saan dumaranas kami ng pandemya, Panginoon, sa COVID-19 na ito, Panginoon, ay patuloy niyo po silang ilayo sa anumang virus. Lord God, tinataas po namin na ay patuloy niyo po silang palingayin, patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila, higit lalo ang kanilang hanap buhay na kung saan ay pinagkukunan nila ng pangangailangan sa pang-araw-araw, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mag-asawa na nagdaraos ng anibersaryo ng mga Panginoon, ay patuloy niyo po silang tipuin, patuloy niyo po silang patatagin, higit lalo, Panginoon, sa mga pagsubok na dumadating sa kanilang buhay. At ganon din po, Panginoon, sa kanilang pagsasama na mapatuloy niyo po silang hawakan upang patuloy po nilang maramdaman ang inyong pagmamahal, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, tinataas po namin na may patuloy po silang palakasin. Patuloy po ipagkaloob po sa kanila ang kababaan ng loob, higit lalo ang kalakasan ng pananampalataya upang patuloy po sila makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa malakas na pangalan ng mga anak na Jesus na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang pati sa iyong kasiya. Maligaya, maligaya, maligaya.
maraming salamat po sa muling pakikiisa sa ating pong gawain ito. No? Maraming salamat po sa ating mga leaders, sa ating mga unit leaders, sa mga household leaders, at higit sa lahat sa inyo, ang mga kapatid, na aming mga members na nagbibigay po ng inspirasyon sa amin po. Ngayon din po, maraming salamat po sa ating sector head, sa ating cluster head na patuloy pong gumagabay po sa atin. Gayon din po ang mga coordinators, mga leaders po natin, ang ating PFO, at gayon din po ang ating music ministry na patuloy po nagbibigay sa atin ng mga sayang awitin po. Ngayon din po, special thanks po kay Brother Blair Deresa at kay Sister DG at kay Brother Rodel po sa patuloy po na pagtulong na maipatupad ang ganitong gawain. So, maraming salamat din po sa pagdalo natin sa katatapos lang po na Journey to Holiness Retreat po. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat po. At kayo po lahat, maraming nakibahagi po sa gawain pong ito upang makatulong po tayo sa ating pagpapatuloy na pagtatayo ng ating Build My Home project po. At gayon din po, ay patuloy din po tayong tumugon sa ating mga online gatherings, sa mga online teachings, gayon din po sa mga online household prayers po natin. Maraming salamat po muli. At sa darating pong November ay meron po tayong virtual UNCOP Global Walk. Nawa po tayo po lahat ay makiisa po muli. Bibigay po namin sa inyo yung details po kung paano po tayo makakabahagi at makapag-register po muli. So patuloy po lang po tayo umasa sa ating Panginoon. Patuloy po tayong huwag bumitaw po sa Kanya. Tayo po ay kumapit lang po sa Kanya. Kahit na tayo po ay nahihirapan, kahit tayo po ay nahasaktan na, kahit tayo po ay parang nauupos na sa mga hirap na darama natin ngayon, kahit na tayo po ay nauubusan na, kahit tayo walang-wala na, kailangan po na kumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat po. May God be praised. Hello. Hi. God is good. All the time. And all the time. God is good. Kumusta na mga brothers and sisters in Christ? Kamusta na po kayo, CFC Baraswing Chapter? Alam nyo, tunay nga na napakabuti ng Panginoon, ano? Talaga, God is good all the time. Na kung saan, sa kabila ng nadaanan nating krisis, pandemic, tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Na kung saan, tuloy pa rin yung Baguio Weekend Retreat natin. Natuloy din. Kamusta na po? May mga pasalubong po ba tayong uwi? Wala man tayong pasalubong, marami tayong uwi, natutunan. Alam niyo, mga brothers and sisters, isa kayo, kung kinocongratulate ko kayo, isa kayo sa kayong chapter ang maraming nag-registered sa Journey to Holiness. Kaya mga brothers and sisters, alam nyo, sulit na sulit po yung ating registration na kung saan, alam nyo, dati pag umakit tayo ng Baguio, laki na nagagastos na, pero ito sa 100, sulit na sulit. Alam nyo, may kits pa tayo, tsaka souvenir natin, yung crucifix. Ayun po, na kung saan ito'y magagamit natin lagi. Alam nyo, sa talk 1 pa lang, sabi ko nga kay Brother Boy and Sister May, sulit na, no? Yung 100 pesos lang, kasi sa talk number 1, personal path to become to holiness, to holy, ay kamusta na kaya, Kamusta na po yung ating paglalakbay tungo sa kabanalan? Bago yan. Palakpakan muna natin. Palakpakan natin. Okay, ayan. Yay. Nasaan na kaya tayo sa ating paglalakbay? Siguro paurong tayo, pasulong tayo, hindi tayo paurong, Na kung saan sa ating paglalakbay, marami tayong natututunan. At doon sa talk number 2, yung holding hands to
holiness. Ayan. Holding hands. Ayan. Kinakailangan laging kapit, magkakapit ang mag-asawa. Alam nyo, inisip ko noon, sana habang nagtotok yung sa talk number 2, magkakapit kayo ng kamay. Alam nyo, pagkakapit ang kamay ng mag-asawa, lagi, lahat ng dumating na pagsubok sa buhay, mapagtatagumpayan. Ayan. Kaya, doon sa number 3, one family onwards to heaven. Ayan. Kinakailangan. Patuloy po natin, yung pagdarasal, sama-samang pagdarasal ng pamilya, pag-rosaryo, at saka yung pag-household. Tuloy natin yan, mga brothers and sisters. Yan po ang pagpapala na natatanggap natin sa ating Panginoon, na kung saan yung pamilya natin ay nakasama natin sa ating paglalakbay. At tayo rin po, tinatawagan tayo na tayo yung maging liwanag ng mundo. Pakita natin yung pag-aalab ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na kung saan talaga pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Sa daming dumating na problema sa buhay natin, mga pagsubok, sakit, karamdaman. Sabi nga, kapit lang. Ayan. Kanya po, naanyayahan ko nga po pala kayo sa darating na November 15, na kung saan po ay naayan po, na tayo naman po ay maglalakad. Taon-taon ginagawa natin to, tayo naglalakad sa pagdumating na po yung ANCOP Global Walk natin. Naglalakad tayo, pero ngayon di tayo maglalakad. Tayo po ay magre-registered, na kung saan inayayahan po sana ang buong pamilya, kamukha namin, nakapag-register tayo, Alam mo, kakatuwa, yung apo natin, ni-registered na rin po namin. Ayan, yung kasi silang naming apo. Kanya, inayayahan ko po kayo na tulungan natin, sabi nga, yung i-registered natin na ito, may katutunguhan to, na kung saan marami po mga kabataan na mag-aaral ang natutulungan po natin. Taon-taon, meron tayong pinag-graduate. Kanya, abang tayo tumutulong sa kabataan, tayo rin, ang Panginoon Diyos, tinutulungan tayo. Tinutulungan tayo na yung ating mga anak ay mapag-aral din natin. Iba nga, napagtapos na natin yung mga anak natin, yung iba kasalukuyan pinag-aaral natin. Pero, sa tulong tawa ng Diyos ay nairaraos natin. Kanya po, naanyayahan ko po kayo, mga brothers and sisters, na makaisa tayo sa ANCOP Global Walk. At sama-sama tayo, hindi lang sa paglalakbay tungo sa kabanalan, kundi sama-sama tayo maglakad tungo sa ikauunlad ng mga kabataang mag-aaral. At yun lang po. Congratulations sa inyo. Ito'y ikatlong gathering ninyo. Kaya lagi natin tandaan, mga brothers and sisters, sa mga pagsubok sa buhay, kakaramdaman, o ano man mga dumating sa atin, kapit lang. Holding hands. Okay. Maraming salamat po. And God bless. God bless you all. Muli po, tanungin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Simulan po natin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Laki ng Diyos, magpagpalang Ama, at pagpapasalamat po kami sa oras po ito. Sa ginanap po na ang Chapter Gathering, sa patuloy niyo pong paglinyap sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga leader na kung saan, Panginoon, ay patuloy niyo po silang ginagabayan kung patuloy po namin na magampanan ang mga naaatang sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigyan niyo po ng pagtsatsaga sa kanila upang sa kabila po ng online ay patuloy po nilang magampanan ang kanilang mga gawain, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa aming po mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga sharer. Salamat po, Panginoon, dahil sa pagbibigay niyo po ng kalakasan ng kanilang mga pangangatawan sa paglayo sa anumang pong kasakitan, Panginoon.
Nawa Panginoon, tinataas po namin sa inyo na patuloy niyo po kami gabayan sa aming mga gawain. Higit lalo, Panginoon, ang aming mga leader, na patuloy niyo pong bigyan ng pagsisyaga, higit lalo na kababaan loob, Panginoon, pang patuloy po pong makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Ganun po, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatid, naway patuloy niyo pong ilayo sa anumang pong kasakitan, higit lalo, Panginoon, sa kumakalat na sa COVID na to, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, tinatas po namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay. Ay patuloy niyo po kami ingatan sa aming paglabas, sa aming paghahanap buhay, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, tinatas po sa inyo, nawa, Panginoon, sa aming mga susunod ng mga activities. Patuloy niyo po kaming bigyan ng katatagan upang patuloy po namin magampanan ang mga naaatang sa amin, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus, na naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sampay ng ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, karan sa langit. Yan po ngayon, ang aming kakanin sa araw, patawarin mo kami sa mga sala, ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Puro kayo tayong tulit sa tukso at kaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang tawagin ng Maria, napupuno ako ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, yung ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami namatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparangan sa unang-una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Behold,